Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 361. Hindi rin alam ni Gia kung ano ang mali sa sarili niya. Nakakailang makita ang pagiging ganoon ni Gerald. Paano hindi maakit si Gerald sa isang batang katulad ko? Hindi pa rin matanggap ni Gia ang katotohanan. Sinadya ni Gia na i-text si Jacob na sunduin siya para lang maipakita kay Gerald na hindi siya ganon kadali makuha. Ganyan ang mga babae. Hanggat interesado sila sa iyo, susubukan nila ang kanilang makakaya upang makuha ang iyong pansin. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Gerald ang mga bagay na tulad nito. Nang ibalik sa kanya ni Gia ang pulse heiress, umaasa siyang pipigilan siya ni Gerald, ngunit hindi niya ginawa. Binalik pa niya ang pulse heiress at nang si Gia ay dinampot ng ibang lalaki, wala rin siyang sinabi. Asar talaga si Gia kay Gerald. Paano pa rin niya gugustuhin na mag-dinner kasama si Jacob? Sa makatuwid, talagang nais niyang bumaba ng kotse. Napatulala si Jacob habang pinapanood si Gia na bumaba sa kanyang sasakyan at tumawag ng taxi. Naisip niya na ito ay isang bagay na sinabi niya na ikinagalit niya. Samantala, bumalik na si Gerald sa sarili niyang hostel. Nakita niya si Harper na naninigarilyo sa balkonahe habang napakamot siya ng ulo, tila medyo nababagabag, at sinamahan siya ni Benjamin. Ano ang nangyayari, Harper? Naglakad si Gerald papunta sa kanila. Oh, bumalik ka na. Tingnan, ang bagay ay darating ang mga pagsusulit at ang ina ni Hailey ay darating sa Mayberry. Inaasahan pa nila na bumalik ako sa kanila. Sinabi ni Hailey sa kanyang ina tungkol sa amin at iginiit ng kanyang ina na makita ako. Ngumiti si Gerald. Hindi ba magandang bagay na makita ang mga magulang ng kasintahan mo? Dapat mong ipagdiwang. Paano ang magandang bagay na iyon? Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Hailey nang sabihin niyang darating na ang kanyang ina. Nais niya akong magayos ng isang lugar para sa kanyang ina, at kung masaya ang kanyang ina, maaari pa rin siyang magpuri sa akin ng kaunti. Ngunit kung ang kanyang ina ay hindi masaya, baka mapunta lang tayo matapos na magtapos. Labis na naguluhan si Harper sa bagay na ito. Ngayon, ang pagiging isang relasyon ay maaaring maging matigas. Palaging sinabi ng mga tao na ang mga biyenan ay ang pinakamahirap na mga nilalang na mangyaring, at maaaring ito ay totoong totoo. Kahit na ang pamilya ni Harper ay medyo mayaman, medyo matigas na makahanap ng kahit saan na magandang puntahan sa Mayberry. Hindi talaga alam ni Gerald kung paano siya tutulungan dahil naibenta ang Mayberry Commercial Street at hindi na kanya ang Wayfair Mountain Entertainment. Siguro maaari niya siyang tulungan tulad ng kung paano niya tinulungan si Benjamin sa huling pagkakataon na bumisita siya. Ano ang iyong mga plano, Harper? Tanong ni Gerald. Naisip ko lang ito kasama si Benjamin. Pareho kayong maaaring sumama sa akin upang kunin ang ina ni Hailey. Nagayos ako ng magandang hotel at alam ko na ang York North Mountain ay nagsasagawa ng isang kaganapan bukas ng gabi. Dadalhin ko sila doon, sabi ni Harper. Tumango si Gerald sa ulo. Hindi alam ni Gerald ang tungkol sa kaganapang magaganap bukas dahil kung tutuusin, ito mismo ang inayos ng baryo at hindi na kailangang mag-ulat sa kanya si Zack tungkol sa mga bagay na tulad nito. Ayos kung ganon. Ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang iba pang mga kahilingan, susubukan ko ang aking makakaya. Sabi ni Gerald. Kabanata 362. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Harper at tinapik niya ang balikat ni Gerald. Darating ang ina ni Hailey kinaumagahan. Sina Gerald, Benjamin, at Harper ay nakipagtagpo kina Hailey at mga kasama sa labas ng paaralan maaga sa umaga kinabukasan. Nabanggit nga ni Harper na magiging kakaiba at mahirap kung siya at si Hailey lamang ang kukunin ng ina ni Hailey, ngunit kung mayroong isang pangkat sa kanila, mukhang mas kapanabik at masaya ito. Mahinang pagkabigla ni Gerald nang makita ang iba pang mga batang babae. Ang isa sa kanila ay si Alice, ang isa pa na nakatitig sa kanya ay si Jack Ellen, at may isa pang batang babae na hindi pa niya nakikita. Hoy, Harper at Gerald. May isang tao na nais kong ipakilala sa inyo. Ito ay ang aking kaklase sa high school, Mayo. Ang ina ni May ay pupunta kasama ang aking ina, at sasamahan kami ni May. Sabi ni Hailey. Napakaganda ni May. Sigurado siyang alam kung paano magbihis kahit hindi siya natural na kagandahan tulad ni Alice, ngunit kung ihahambing kay Jack Ellen, tiyak na mas maganda siya. Masaya akong makilala, May. Sa palagay ko nagkita na tayo dati. Sabi ni Harper. Dahan-daang tumango si May at tinanong. Paano namin pipiliin pareho si Hailey at ang aking ina sa paglaon? Tatawag kami ng Uber. Sagot ni Harper. Ano? Isang Uber. Wala kang sasakyan.
Akala ko magiging kasintahan ko rin ang boyfriend ni Hailey. Ang minimum na kinakailangan ay magkaroon ng kotse. Saway na sabi ni May. Kahit na sina May at Hailey ay magkaibigan sa pagkabata, malinaw na hindi talaga sila nakikipag-ugnayan sa paaralan sa kung paano nabanggit ni Harper na minsan lang sila nagkita. Ito ay simple na wala silang pagpipilian dahil ang kanilang mga ina ay magkakasama sa pagpunta sa bayan at kailangan nilang kunin sila ng sama-sama. Normal para sa mga batang babae na ihambing kung ano ang mayroon sila sa bawat isa lalo na't nagmula sila sa isang maliit na lungsod upang mag-aral sa isang malaking lungsod. Sa katunayan, ang mga kasama sa bahay ni Hailey ay talagang maganda, at lalo itong nagselos kay May. Napakasungit niya sa kanyang mga sinabi. Si Harper ay hindi pa nakakabili ng kotse. Nagawa na ng boyfriend mo. Hindi masyadong masaya si Hailey, ngunit tinanong pa rin niya ito. Si May at Hailey ay parehong nagmula sa isang mas mataas na klase na pamilya, sa makatuwid, walang anuman para sa kanila na ihambing sa panig pampinansyal, at si Hailey ay palaging mas mahusay sa kanyang pag-aaral kumpara sa Mayo. Ngunit ngayong nasa universidad na sila, maraming mga bagay na may kukumpara. Oo, ginawa niya. Isang Audi A4L lamang. Sa una, nais niyang makakuha ng isang 7 Series Porsche dahil lahat ng kanyang mga kaibigan ang nagmamaneho nito, ngunit sinabi ko sa kanya na ang isang A4L ay sapat na mabuti. Nakompromiso lang siya dahil mahal na mahal niya ako. Tumawid si May sa kanyang mga braso habang sumulyap kay Alice at sa iba pa, mukhang nasiyahan na siya. Si Jack Ellen at ang iba pa ay hindi talaga nagbigay ng *** man. Tumango si Hailey sa ulo. Wow! Ang mga kaibigan ng iyong kasintahan ay medyo maayos na. Siyempre, medyo naiiba mula sa mga kaibigan ni Harper, huwag na nating talakayin pa ito. Sabi ni May. Katatapos lang niyang magsalita, tumingin siya sa compound ng paaralan at nagulat. Ang aking kasintahan at ang kanyang mga kaibigan ay narito. Kabanata 363. Isang puting kulay na Audi A4L ang huminto sa harap nila at gumuulong sa bintana, at isang nakaistilong binata ang bumaba sa sasakyan. Jace, dito ka na rin sa wakas. Nasaan ang mga kaibigan mo? Pinakiusapan ko muna sila na mag-book muna ng hotel. Matapos kunin si Ginang Lenny, maaari namin siyang dalhin sa hotel upang magpresko at doon mag-lunch. Pagkatapos nito, lalabas kami upang maglaro. Habang nagsasalita si Jace, napansin niya si Alice at Jack Ellen na nakatayo sa likuran ni Hailey. Hoy, maganda. Taya ko kayong mga babae ay kaibigan ni Hailey, tama ba? Kumusta na kayong mga lalaki? Tanong ni Jace. Kanina lang namin ito pinag-uusapan. Si Harper ay walang kotse kaya balak nilang kunin ang ina ni Hailey gamit ang isang Uber. Sabi ni May. Kumusta naman kayong mga batang babae na sundin ako dahil ang kotse ko ay makakapasok pa sa 3 pasahero. Pakialam na sumali sa amin, mga batang babae. Nagtanong lang si Jace sapagkat nahanap niya na talagang maganda sina Alice at Jack Ellen, at nais niyang aliwin sila. Gayunpaman, bago magsabi sina Hailey at ng iba pa, agad na tinanggihan ni May ang kanyang alok. Patawarin mo ako, ngunit saan makaupo ang aking ina kung puno ang kotse? At huwag kalimutan na ang aking 2 pang kasama sa kwarto ay sasali rin sa amin. Nagselos si May nang makita ang pagtingin ni Jace kay Alice at sa iba pa. Mabuti na lang, May. Kukunin namin ang Uber. Ayokong magdulot ng kaguluhan ni Hailey. Ayos kung ganon. Tungo muna tayo kaya magiging mabuti kung huli na kayong huli. Pagkatapos pupunta kaming lahat sa hotel na naibok ni Jace at maaari kaming mag-lunch doon. Dahil maraming kami, sinasabi kong dapat nating hatiin ang bayarin. Okay lang ba yon? Sabi ni May. Oo naman. Tumango si Hailey. Hinintay ni May na dumating ang 2 niyang kasama sa silid bago sila umalis. Samantala, naghintay sina Gerald at ang natitira hanggang sa dumating ang kanilang Uber at pagkatapos ay tumungo sa istasyon. Tingnan mo siya. Ipinagmamalaki lamang niya dahil ang kanyang kasintahan ay nagmamaneho ng isang Audi A4L. Hindi niya alam na ang kailangan lang namin ay isang tawag sa telepono mula kina Alice at Silas na nandito anumang minuto. Kumabol si Jack Ellen. Jack Ellen, anong pinagsasabi mo? Matagal na akong hindi nakikipag-ugnay kay Silas. Sumulyap si Alice kay Gerald habang sumasagot. Narinig ko na ang Mayberry Commercial Group ay naibenta ilang sandali pagkatapos dumating ang ama ni Silas. Ito ay isang kahihiyan na ang isang malaking kumpanya tulad na nawala sa walang oras. Gayunpaman kung nandito si Silas, sigurado akong isasara nito sina Jace at May. Sabi ni Jack Ellen. Kung ano man ang sinabi ni Jack Ellen ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinapansin ni Alice si Gerald. Alam ng lahat na ang Mayberry Commercial Group ay pagmamay-ari ni G. Crawford. Kahit na hindi niya natitiyak kung si Gerald ay tunay na G. Crawford, talagang gusto niya ito.
Maliban pagkatapos ng nangyari sa Mayberry Commercial Group, hindi talaga naniniwala si Alice na si Gerald ay si G. Crawford, kaya't hindi talaga siya nakatuon dito. Gayunpaman pinangalagaan ni Alice ang kanyang impresyon noong nandyan siya kay Gerald. Hindi na talaga siya nakikipag-ugnay kay Silas, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Jack Ellen, natatakot siyang baka magkaroon ng maling ideya si Gerald. Kahit na ano yun, mayaman pa rin si Gerald. Ito ay lamang na wala talaga siyang pakialam sa anuman at hindi rin siya masyadong nagsasalita. Narating nilang lahat ang istasyon ng mga 10:00 ng umaga. Hoy, Ginang Ians. Narinig ko mula kay May na may boyfriend din si Hailey, di ba? Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko ito naitanong sa tren ngayon lang. Ano ang ginagawa ng kanyang pamilya? Mayaman ba siya? Dalawang magagandang may bahay ang naglakad palabas ng istasyon ng tren. Pareho silang nasa maagang 40 subalit mukhang 30 taong gulang pa rin sila. Hindi rin ako sigurado. Hindi masyadong sinabi sa akin ni Hailey at iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Ngunit naniniwala ako na hindi ito maaaring maging napakasama. Kung sa bagay, naging maganda talaga ang mga marka ni Hailey. Ang sabi ng nanay ni Hailey. Ang ina ni May ay hindi gaanong natuwa. Kahit na ang ganda ni May kay Hailey, si Hailey ay talagang magaling sa kanyang pag-aaral at nagkaroon ng isang mahusay na personalidad. Si Hailey, sa katunayan, ay mas disente kaysa sa kanyang sariling anak na babae na nangangahulugang ang kasintahan ay dapat na kasing ganda rin niya. Kabanata 364. Alam ng ina ni May na hindi ito maihahalin tulad. Tama ka. Dapat mas magaling ang nobyo ni Hailey kaysa kay May. Ang aking anak na babae ay hindi may kumpara sa iyo. Ang sabi ng ina ni May. Sina May at Hailey ay naghihintay sa labas ng exit. Kumusta ang biyahe, ma'am? Gayunpaman, hayaan mo akong ipakilala sa aking kasintahan si Jace Warren. Masaya akong makilala, Ginang Lenny. Ako si Jace Warren, maaari mo akong tawaging Jace. Mangyaring hayaan akong tulungan ka sa iyong bagahe. Agad na kinuha ni Jace ang malita. Ito ba ang iyong sasakyan, Jace? Nagulat ang ina ni May nang makita ang susi ng kotse sa kamay ni Jace. Oo, nabili ko lang ito last month. Ngumiti si Jace. Sumulyap ang ina ni May sa ina ni Hailey. Mama, tara na. Sabay kaming pupunta sa hotel. Ngumiti si Hailey. May driver. Ito ba ang driver ni Harper? Ang ina ni Hailey ay namangha nang makita niya ang kasintahan ni May na sinundo siya sa isang Audi A4L. Ang ina ni Hailey ay tumingin sa pagsakay sa hinaharap na manugang. Kahit na ito ay dalawang Volkswagen Magutan lamang, mukhang mayroon siyang driver, at naisip niya na hindi ito masama. Talagang inisip niya na pareho silang driver ni Harper, ngunit ang Harper ay hindi mukhang isang mayamang tao. Pupunta ba kayo o hindi? Maaari ba kayong magmadali? Mayroon pa akong dalawang drive. Isa sa mga driver ay nairita. Parehong natigilan ang mga ina ni na Hailey at May. Ito ay isang Uber lamang, ina. Hindi mukhang komportable si Hailey. Bahagyaring nahihiya si Harper at ibinaba ang ulo. Ano? Akala ko driver ng pamilya ni Harper iyon. Hindi ko akalain na Uber lang ito. Ang ina ni May ay mukhang masayang-masaya habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Ma, sumakay ka na lang sa sasakyan. Harper, punta ka sa harap, mangyaring. Alam ni Hailey na magiging mas awkward kung magpapatuloy silang manatili doon. Bakit hinayaan mo siyang umupo sa harap? Hilingin sa kanya na sumakay sa kotse sa likod. Ang nanay ni Hailey ay tumingin kay Harper. Sa wakas ay umalis na sila sa istasyon. Napakamot ako ng husto. Tapos na ang lahat. Napakamot ng ulo si Harper sa kawalan ng pag-asa nang makasakay siya sa kabilang sasakyan. Tinapik siya ni Gerald sa balikat at sinabing huwag kang masyadong mapataob. Ang mapapangasawa mo ay si Hailey, hindi ang ina ni Hailey. Palagi kaming nandito ni Benjamin para sa iyo, huwag kang mag-alala. Say, okay. Kahit ano ito, kailangan mo akong tulungan ngayon, Gerald. Ang Harper ay wala sa mga ideya. Wala nang ibang sinabi si Gerald, simpleng tumango lang siya. Di nagtagal, nakarating na silang lahat sa hotel. Matapos malaman na si Jace ang nag-book ng hotel, tuwang-tuwa ang ina ni May. Ang ina ni Hailey naman ay labis na nabigo. Jacob, kailangang naghihintay kayo ngayon ng matagal. Narito si Ginang Lenny kasama ang mga kasama sa kwarto ni May. Pumasok sila sa isang marangyang silid kainan at sinimulang ipakilala ni Jace ang mga taong naroroon. Ginang Lenny, lahat ng mga kaibigan ko. Ito si Jacob, ang aming pinuno ng dormitoryo. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya at inaalagaan niya kami ng maayos. Kumusta, masayang makilala kayong lahat. Tuwang-tuwa ang ina ni May nang malaman niyang nakikipag-ugnay siya sa napakaraming mayayamang tao. Nagpakilala muna si Jacob sa ina ni May at saka binati si Hailey at ang iba pa. Nabigla si Jacob nang makita niya si Gerald doon.
Gerald. Nagulat din si Gerald. Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Nagkita ulit tayo, Jacob. Kabanata 365. Hindi inasahan ni Gerald na ang taong patuloy na pinagyayabang ni Jace ay talagang Jacob. Ngunit muli, may ilang mga mag-aaral lamang na nagmaneho ng isang 7 series Porsche sa kanilang paaralan, at ang isa sa kanila ay si Jacob. Hindi gaanong masaya si Jacob nang makita niya si Gerald. Sa una, pinahiya siya ni Gerald sa harap ng maraming mga batang babae sa lugar ng agahan, at pagkatapos, nalaman ni Jacob na si Gerald ay malapit na malapit sa kanyang diyosa, si Gia. Kasama ang pangyayaring naganap kahapon kung saan sinabi ni Gia na siya ay maghapunan at isang petsa ng pelikula kasama si Jacob sa harap ni Gerald, ngunit pagkatapos na iwan nila siya, lumabas agad si Gia sa sasakyan na parang ibang tao. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jacob kagabi, at napagpasyahan niya na maaaring ginagamit siya ni Gia. Si Jacob ay hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito mula pa noon, at nais niyang kunin ang pagkakataong ito upang makapagpahinga, ngunit hindi niya akalain na makikita niya si Gerald dito. Ngumiti ng mahina si Jacob habang inaalok ang pwesto kay Gerald at sa iba pa. Dapat kang magpahinga ng kaunti, Jacob. Hayaang si Jace ang gumawa ng lahat ng gawain. Binigyan ka namin ng sapat na problema para sa araw na ito. Medyo nakakahiya naman na pagtrabaho pa kita. Tama ba ako, Ginang Ians? Tingnan ang mga kaibigan ni Jace. Napakahusay at mapagpakumbaba nila. Naniniwala akong napakalapit nila ni Jace. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga bayarin, okay? Si Jace at May ay maaaring gumawa ng gawa. Pinupuri ng ina ni May si Jacob at kausap ng sabay sa ina ni Hailey. Gayunpaman, ang ina ni Hailey ay hindi nagsalita kahit isang salita. Siya ay nababagabag mula sa simula. Parehong ang pamilya ni Hailey at May ay gumagawa ng pantay na pagmultahin sa kanilang lungsod. Sa katunayan, si Hailey ay gumagawa ng kahit na mas mahusay kaysa sa Mayo. Sa makatuwid, ang ina ni Hailey ay dumating dito ng buong pagmamalaki. Naisip niya na ang kanyang magiging manugang ay magdadala ng kanyang sariling personal na driver upang kunin siya, at ang ina ni May ay inggit na inggit sa kanyang magiging manugang. Gayunpaman, ang lahat ay hindi napunta sa plano niya. Talagang nais ng ina ni Hailey na magukay ng butas at magtago. Ang Harper ay hindi maikumpara kay Jace, at maging ang kanilang bilog sa lipunan ay ganap na naiiba. Napakalaking deal na ni Jacob, habang ang mga kaibigan ni Harper sa kabilang banda ay sina Benjamin at Gerald. Si Benjamin ay mukhang disente sa kanyang baso at lahat, ngunit literal na parang isang biro si Gerald. Labis na nabigo ang ina ni Hailey. Bigla nagsalita si Jacob, huwag mag-alala tungkol sa pera, Ginang Ians at Ginang Lenny. Hahawakan namin ito, at basta masaya kayong dalawa, hindi ko alintana na bayaran ang lahat. Si Jacob ay kailangang kumilos tulad ng isang ginoo dahil kung tutuusin, mayroong dalawang magagandang batang babae sa paligid. Ay hindi ito tama, Jacob. Kahit nababayaran ni Jace ang lahat, hindi magiging masaya rito si Harper. Tama ba ako, Harper? Tumingin kay Harper ang ina ni May. Oo, dapat nating hatiin ang singil. Tumango si Harper sa kanyang ulo. Ang paghati sa singil ay mabuting tunog. Gusto kong subukan ang pinakamahusay na pinggan ni Mayberry. Kaagad na nag-order ang ina ni May ng ilang piratang pinggan at pagkatapos ay tinanong ang ina ni Hailey na mag-order din. Mas maraming pinggan ang in-order ng ina ni Hailey kaysa sa ina ni May. Lahat ng nasa mesa ay halos $5,000 at nagsimulang mag-alala dito si Harper. Alam ni Gerald ang tungkol sa kanyang sitwasyon at sa gayon, tahimik niyang inilipat ang $2,000 sa account ni Harper at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Nang mailipat niya ang pera sa Harper, napagtanto niya na pinapanood siya nina Alice at Jack Ellen at pareho silang nakatingin sa kanya sa gulat. Si Alice at Jack Ellen ay nagmamasid sa kanya ng tahimik sa lahat ng ito. Kabanata 366. Bago nila makita ang dami ng pera sa kanyang bank account, alam na nila na hindi siya isang ordinaryong tao, at tulad ng nahulaan nila ito, siya ay talagang sobrang yaman. Wala pa silang katibayan hanggang ngayon. Nakita nila siya na inililipat ang pera sa Harper, ngunit hindi pa nila masabi kung magkano ang natirang pera sa kanyang account dahil maraming mga numero. Girls, ano ang gusto ninyong dalawa? Gusto mo ba ng alak? Iniutos ko ito para lamang sa mga kababaihan, at huwag mag-alala, maibabalik ko sa iyo ang mga babae sa ibang pagkakataon. Tumingin si Jacob kina Alice at Jack Ellen. Naniniwala siya na alam nila na siya ay dakila. Gayunpaman, agad na tinanggihan nina Alice at Jack Ellen ang kanyang alok. Ayos lang. Mabuti tayo. Tumingin ka agad si Alice kay Gerald at sinabi, Gerald, anong gusto mong magkaroon? Hayaan mo akong kunin para sa iyo. Naguluhan at natulala si Jacob. Bakit ang ganda ng pakikitungo ng kanyang diyosa kay Gerald?
Hindi pa nakita ni Jacob si Gerald bilang kompetisyon, ngunit ngayon parang si Gerald ang magiging pinakamalaking kaaway niya. Talagang nais ni Jacob na mapahiya si Gerald sa pagtitipon, ngunit hindi gaanong nagsasalita si Gerald, at kung susubukan niyang itulak sa kanya ang isang pag-uusap, ngumiti lamang siya at umiling. Ito ay halos tulad ng pagsuntok sa isang bag ng cotton. Matapos ang tanghalian ay tapos na, nagpaplano si Hailey na tumawag sa isang Uber upang dalhin ang kanyang ina sa lugar na matutuluyan niya. Tumalon si Jacob at sinabi, hindi mo kailangang kumuha ng Uber. Lahat kami ay nagmaneho dito, ipaalam lamang sa amin kung saan nanatili si Ginang Lenny at maaari ka naming ihatid lahat doon. Sabay tayo sa car park. Kayong mga batang babae ay maaaring sumakay sa aking kotse. Ang kotse ko ay malaki at komportable. Inanyayahan ni Jacob sina Alice at Jack Ellen. Walang imak na sinabi ang mga batang babae. Nang marating nila ang paradahan ng kotse, inilabas ni Jacob ang kanyang susi ng kotse at in-unlock ang kanyang kotse. Sumakay siya sa sasakyan at pinaandar ang makina. Nang malapit na siyang humimok, sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, Jacob, dapat kang mag-ingat. Masyadong malapit ang sasakyan sa tabi mo. E ano ngayon? Ito ay isang Fidian lamang. Nais ni Jacob na magpakabagal sa una, ngunit pagkatapos ng sinabi ng kanyang kaibigan, naramdaman niya ang pangangailangan upang mas mabilis. Bang! Naramdaman ni Jacob ang epekto. Ang likuran ng kanyang sasakyan ay nakabangga sa katabing kotse, at ito ay isang masamang pagbangga. Fuck! Si Jacob ay tumama sa kanyang manibela sa pagkabigo at lumabas ng kanyang sasakyan. Ano ang gagawin natin ngayon, Jacob? Kinabahan si Jace, ngunit walang pakialam si Jacob. Bakit ka takot sa fuck? Tawagan lang ang may-ari, at babayaran namin siya ng ilang libo. Hindi, Jacob. Tingnan ang kotse, sa tingin ko hindi ito isang Fidian. Sa tingin ko ito ay isang Phaeton. Ano? Kinakabahan din si Jacob. Karaniwang nagkakahalaga lamang ang Fidian ng halos $4,000, ngunit ang isang Phaeton ay madaling umakyat ng hanggang sa $20,000. At ang kotseng iyon ay talagang isang Phaeton na hindi na ipinagpatuloy. Kabanata 367. Ano ngayon? Si Jacob ay takot na takot. Siya ay kumuha ng isang mabilis na sulyap sa Volkswagen ngayon lamang at hindi masyadong napansin ito dahil ang mas mahusay na Volkswagens ay karaniwang nagkakahalaga lamang ng halos $5,000. Gayunpaman, lubos nilang nakalimutan ang tungkol sa napaka-underrated na Phaeton. O hindi, gaano karaming pera ang babayaran mo para sa kabayaran? Ang Phaeton ay nawala sa anyo. Maging ang ina ni May ay nag-alala din dito. Jacob, bakit hindi mo agad tawagan ang may-ari at pag-usapan ang mga bagay? Kung hindi man maaari mo lamang hilingin kay J. Lincoln na ayusin ito para sa iyo. Iminungkahi ng kaibigan ni Jacob. Fuck it, man. Kinatok ko siya pero ano? Sino ang nagtanong sa kanya na ay parada ng napakalapit sa akin? Ito ay isang $20,000 lamang na Phaeton. Sa tingin mo hindi ko kayang bayaran. 7 series lang ang binili ko para lang sumama sa aking internship. Galit na galit si Jacob. Gayunpaman tinawag niya ang may-ari upang ayusin ang bagay na ito. Maya-maya isang lalaking nakasuot ng baso ang lumabas kasama ang isang babae. Para silang mag-asawa. Kinatok mo ang kotse ko. Ang sabi ng lalaki. Sa kaibuturan, iniisip ni Jacob na ang taong ito ay hindi mukhang mabangis sa lahat. Sa katunayan, mukhang hindi niya nakita ang marami sa mundo, at parang gumaan ang pakiramdam ni Jacob. Naniniwala siya na ang taong ito ay nagmula sa isang maliit na nayon at nagswerte, dahil dito ay bibili ng isang magarbong kotse upang magpakita lamang. Kung ang ibang partido ay nasa hustong gulang, maaaring siya ay naging mas magalang, ngunit hindi. Fucking blind ka ba o ano? Hindi mo ba nakita ang sasakyan ko doon? Bakit mo na-park ang sasakyan mo sa aking sasakyan? Sasabihin mo sa akin paano natin ito maaayos. Inikat ni Jacob ang kanyang manggas at lumakad papunta sa lalaki habang si Jace at isa pang kaibigan ay umakyat din sa kanya. Ang batang babae sa tabi niya ay kaagad na nagsabi, malinaw na kayo ang kumatok sa aming sasakyan. Kailangan mo itong ayusin. Tama iyan. Kailangan mong ayusin ang aking sasakyan. Ang sabi ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Kinahadlanggan ng iyong sasakyan ang minahan kaya bakit ko dapat ayusin ang iyong D*man na kotse? Sinipa ni Jacob ang lalaki sa kanyang tiyan at itinuro mismo sa kanyang ilong. Hindi mo ba alam kung sino ako? Bigyan mo ako ng iyong fucking address, maliit na tao. Banta sa kanila ni Jacob. Agad na hinawakan ng lalaki ang kanyang tiyan at hindi na umimik. Wow! Jacob, ang astig mo talaga. Humanga ang ina ni May. Normal lang yan. Ang pamilya ni Jacob ay mayaman at makapangyarihan. Mayabang na sinabi ni Jace. Sinipa ulit ni Jacob ang lalaki. Ngayon tanggalin ang F***.
Huwag mo akong hayaan na makita ka ulit o baka bugbugin kita hanggang sa mamatay. Tinulungan siya ng kasintahan ng lalaki na bumalik sa hotel. Napakahanga, Jacob. Namangha ang kaibigan niya. Dahil lamang sa mas mahal ang kotse niya kaysa sa minahan kung hindi man pinabayaran ko siya para sa kotse ko. Nasiyahan si Jacob. Handa na niyang ipadala muna sa hotel si Alice at ang iba pa at pagkatapos ay dalhin ang kanyang kotse sa service center. Doon lang isang pangkat na mga kalalakihan ang biglang dumating at pinalibutan si Jacob. Ang nakatayo sa harap ay tumingin sa lalaking may salamin ng mata at nagtanong. Sino ang bumugbog sa iyo, apat na mata? Siya yun. Itinuro ni Four-Eyed kay Jacob. Si Jacob ay hindi karaniwang natatakot sa mga taong tulad nito, ngunit nang tingnan niya ng malapitan ang lalaki sa harap, natakot siya. Napalunok si Jacob habang nagtanong, hindi ka ba si Timothy Shen? Nagkita na tayo dati, Timothy Shen. Natigilan ang lahat ng naroon nang marinig ang pangalan. Si Timothy Shen ay anak ni Winner Shen at nagmamayari sila ng maraming bilang ng mga pasilidad sa aliwan sa Mayberry. Si Winner Shen ay itinuturing na pinakamalaking manggugaway ng Mayberry. Ang Winner Group ay tiyak na mas mabangis kumpara sa Rye Group dahil ang Rye Group ay mayroong sariling pagsasaalang-alang, ngunit ang Winner Group ay wala. Kabanata 368. Aalisan ka nila hanggat hindi sila nasisiyahan sa iyo. Wala talaga silang pakialam kung sino ka. Tungkol naman sa pangalan ni Timothy, narinig ng lahat ang tungkol sa kanya. Nag-aral siya sa Mayberry University at sobrang fierce. May isang tao na nerbiyos sa kanyang nerbiyos kanina at nagdala siya ng isang pangkat ng mga tao sa bahay ng taong iyon at ginulo siya. Si Jacob ay ganap na walang maihambing kay Timothy at siya ay natakot. Ano ang nangyayari sa iyo ng fuck? Kumatok ka sa kotse ni Four-Eyed at binugbog mo pa siya. Wala ka na talaga sa iyong fucking mind, bro. Huwag isiping makakalayo ka ng ganun lang. Ipaliwanag ang iyong sarili o hindi ka pupunta saan man ngayon. Inisya ni Timothy. Nanginginig si Jacob. Agad niyang sinampal ang sarili at ipinaliwanag, isang hindi pagkakaintindihan lang, Timothy. Ang lahat ay hindi pagkakaintindihan lamang. Hindi pagkakaunawaan. Okay, dahil ito ang isa sa mga hotel ng aking tiyuhin, sundan ako sa isa sa mga silid, at maaari naming ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito doon. Matapos ang sinabi ni Timothy, dalawang matapang na lalaki ang lumapit kay Jacob at sinalo siya sa balikat. Apat na mata, may iba bang hinawakan ka? Tanong ni Timothy. Hindi, siya lang. Pagkatapos ay umalis si Timothy kasama si Jacob na takot sa kanyang buhay. Si Timothy na ito ay tila hindi isang mabuting tao. Sino siya? Takot na tanong ng ina ni May. Siyempre hindi siya mabuting tao. Mas mabangis pa ang kanyang ama. 2 taon na ang nakakalipas, pinilit pa ni Timothy ang isang artista na lumabas kasama niya. Malinaw, may kamalayan si Jace kung anong uri ng tao si Timothy. Dapat ba tayong tumawag sa pulisya, Jace? Nag-alala ang kaibigan ni Jacob. Baliw ka ba? Wala kaming magagawa tungkol dito ngayon. Sigurado akong ang ama ni Jacob ay malalaman ng walang oras. Nagsindi ng sigarilyo si Jace. Napanood ni Gerald ang buong eksena at naisip niya na talagang karapat-dapat ito kay Jacob. Wala namang pakialam si Gerald na mag-abala pa sa pagsadyap sa kanya kahit kailan ang nangyari. Sa gayon, sinabi niya, Ginang Ians, Ginang Lenny, dahil ito ay isang bagay na hindi namin kayang makatulong, hayaan na lang kayong lahat na tumira muna sa hotel. O sige, sumang-ayon ang mga ina ni May at Hailey. Umalis silang lahat papunta sa hotel. Walang gaanong mga plano sa panig ni Harper para sa hapon maliban sa pagbisita sa Yorknoth Mountain. Samantala, hinitid ni Jace ang ina ni May sa paligid ni Mayberry. Ang ina ni Hailey ay labis na naiinggit dito, at sa tingin niya ay hindi nasisiyahan kay Harper. Sa wakas, 5:00 na ng gabi, at nakabalik ang ina ni May. Mayroong isang kaganapan na magaganap sa York North Village, at maraming mga superstar ay nandoon din. Si May at ang kanyang ina ay nais na bumisita kaya nakuha na sa kanila ni Jace ang mga tiket. Nakakuha pa sila ng mga VIP ticket. Nangangahulugan ang mga VIP ticket na hindi na sila kailangang magbayad ng anumang labis na pera pagkatapos makapasok. Samantala, ordinaryong tiket lamang ang nakuha ni Harper. Napakabait mong bata, Jace. Tumingin sa iyo, nakuha mo sa amin ang mga VIP ticket. Bakit hindi ka nakakuha ng isa pang VIP ticket para kay Ginang Ians din? Ngayon Harper ay kailangang magbayad para sa lahat ng bagay sa loob. Halos nakalimutan ko na ito. Akala ko malalaman ni Harper na makakuha ng mga VIP ticket. Ngumiti si Jace habang umiling. Ano ba ang galing nito? Hindi ba't si Jacob ay nadala lamang ng isang grupo ng mga gangster at hindi man lang siya naglakas loob na magsabi ng kahit isang salita? Labis na naguluhan ang ina ni Hailey, ngunit lumaban pa rin siya.
Aba, sa totoo lang, si Jace ay hindi kasing ganda, ngunit mas mahusay pa rin siya kaysa sa kasintahan ng anak na babae ng ibang tao. Tingnan ang mga kaibigan na dinala niya. Narito lang sila para sa libreng pagkain. Malinaw na ang mga salitang iyon ay para kay Gerald at Benjamin. Pasimpleng ngumiti si Gerald. Wala na silang ibang sasabihin. Sa wakas ay naroon sila sa York North Mountain at ang lugar para sa pagbebenta ng mga tiket sa pasukan ay naitakda na. Jace, akala ko ba may mga kaibigan kang naghihintay dito? Sigurado ka bang darating siya? Tanong ni May. Siyempre, classmate ko siya ng high school. Ang mga tiket na ito ay ibinigay sa akin. Para siyang pangalawang may-ari ng lugar na ito. Tingnan mo, siya ay naroroon. Turo ni Jace. Tumingin si Gerald sa direksyon at laking gulat niya. Kabanata 369. Sino ang taong iyon? Ang taong iyon ay si Hayward. Natatakot pa rin siya na baka mabangga niya si Hayward papunta dito. Kung nakita niya si Hayward, dapat nandoon din sina Lillian at Sharon. Hindi talaga nais ni Gerald na makita ang alinman sa kanila, ngunit nakita niya siya, at nakakagulat na si Hayward at Jace ay mga kamag-aral sa high school. Hoy, Jace, naghihintay ako. Mayabang nabati sa kanila ni Hayward. Tiwala siyang kumpiyansa dahil kung tutuusin siya ang host ng buong kaganapan sa ngayon. Oo, mayroong isang medyo masamang jam sa labas. Gayunpaman, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang aking kasintahan, May, at iyon ang ina ni May, ginang Lenny. Ang mga nandoon ay mga kaibigan ni May. Nagsama kaming lahat, sabi ni Jace. Kasama ni Hayward ang ilang iba pang mga kabataang lalaki at kababaihan na kasama rin sina Sharon at Lillian. Ipinakilala din ni Hayward ang kanyang mga kaibigan kay Jace. Ito si Hayward at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng 3 bahay dito. Naiinggit na sabi ni Jace. Matapos ang pagpapakilala, natigilan si May at ang kanyang ina. Alam nila na ang York North Mountain ay bubuo sa isang malaking sentro ng libangan. Pinaplano pa nilang palawakin ang lugar ng turista at magtayo ng maraming mga pag-aari dito. Ang lugar na ito ay magiging isang tanyag na lugar sa hinaharap, at ang Hayward na ito ay nagmamay-ari ng 3 mga pag-aari dito. Ito ay sapat na upang mapanatili siyang napanatili ang kanyang buong buhay. Labis ang paghanga ng ina ni May. Napasobrahan iyan. Kung tutuusin, si G. Crawford ang nagpasya na mamuhunan sa lupaing ito. Siya ang bida sa kwentong ito. Magalang na sabi ni Hayward. Ginoo Crawford. Sino itong G. Crawford? Narinig kong ipinagbili niya ang buong kumpanya, at ngayon, nagtatayo siya ng isang bagong libangan. Sabi ni May. Mula nang makasama niya si Jace, nagbabasa na siya ng balita tungkol sa mayaman at mayaman. Ang paksang ito ay matagumpay na nakuha ang pansin ni na Alice at Jack Ellen. Parehas nilang nakita ang balita at maraming uri ng haka-haka sa internet. Sino itong G. Crawford, May? Talaga bang napakahusay niya? Tuwang-tuwa ang ina ni May. Aba, dati siya. Gayunpaman, ang kanyang kumpanya ay naalis na kaya't hindi na gaanong marami. Sabi ni May. Bahagya na hindi nakaimik si Hayward dito. Huwag makinig sa chismis sa online. Isipin lamang ang tungkol sa pera ng taong ito, si G. Crawford, na namuhunan. Binili niya ang buong bundok ng halos 6 na milyon at maglalagay siya ng mas maraming pera sa hinaharap. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Sa makatuwid, kapag pinag-usapan ng mga tao ang bulong-bulungan ni G. Crawford sa online, napapailing lang kami. Kumalukip-kap si Lillian at ngumiti. Napakagaling niyan. Nagulat si May. Nagulat si Alice na tumingin kay Gerald at pinaramdam sa kanya ng bahagyang hindi komportable. Nagpapasalamat si Alice na hindi pa siya nakakakuha ng nerbiyos ni Gerald, kung hindi man, hindi siya makakatiis ng kahit isang pagkakataon. Wow, Jace, hindi ko akalain na may malalaman katulad ni Hayward. Marami kang koneksyon. Ngumiti ang ina ni May. Ayos lang. Sumakay tayo sa pamamasyal na kotse sa ngayon. Ilan sa atin ang narito? Sa palagay ko kailangan natin ng mas malaking kotse. Sabi ni Hayward. Pagkatapos ay tumingin siya sa tagiliran ni Harper at nagulat nang makita si Gerald. Damn, Gerald. Nagulat sina Lillian at Sharon nang makita din siya. Ang huling pagkakataon na nakita nila siya ay noong lahat sila ay naaresto dahil sa away nina Hayward at Murphy, at si Gerald ay nakapiyansa. Kabanata 370. Napaka-curious nila lahat kung sino si Gerald na ito. Talagang inaasahan nina Sharon at Lillian na hindi siya isang dakilang tao. Gerald, nandito ka. Parehas silang nagtonelada ng bati kay Gerald. Hayward, kilala mo siya? Tanong ni Jace. Oo. Ngunit kwento yun para sa susunod. Pakawalan mo muna ako sa amin ng pamamasyal na kotse. Sabi ni Hayward. Si Harper ay nagmamaneho muna habang si Jace ay nakaupo sa tabi niya mismo. Si Harper ay nakakagulat na magaling sa pagmamaneho ng ganitong uri ng kotse kahit na hindi pa siya nagmamaneho dati.
Piniro siya ng ina ni May. Katulad ng pagkatao niya, napaka-maaasahan. Sinabi ng isa sa mga batang babae. Hindi gaanong natuwa si Jace nang marinig niya ang mga salitang iyon. Bobo ka ba o ano, pare? Dapat kang lumiko sa kaliwang bahagi. Mas masaya sa kaliwang bahagi. Pinagalitan siya ni Jace dahil sa selos at si Harper ay tumahimik lamang. Mas mabilis ang pagmamaneho, pare. Hayaan mo lang akong gawin kung hindi mo magawa. Fucking tanga. Patuloy na pinahiya siya ni Jace. Si Harper ay may sapat na makukuha sa maghapon. Nagalit talaga siya sa oras na ito at tinapakan ng matindi ang accelerator. Halos mahulog niya ang isang maliit na batang babae na nakahawak sa isang lobo habang hinahabol ang maliit na aso. Harper, tingnan mo, sigaw ni Hailey. Nako, huli na para ihinto ni Harper ang sasakyan. Pinaliktad niya ang sasakyan sa gilid at ang sasakyan ay nawala sa kontrol. Ang namamasyal na kotse ay nagkamot ng isang kotse na nakaparada sa tabi mismo ng kalsada at ang namamasyal na kotse ay natamba sa labas ng hugis. Ang kotse ay tumama sa isang malaking bato bago sa wakas ay huminto. Sigaw ng mga dumadaan kasama na ang mga batang babae sa kotse. Alam ni Harper na nasa malaking problema siya. Ang isa sa mga dumadaan ay sumigaw, tingnan mo ang taong masyadong maislan sa pananamit tao. Natamba niya ang 7 Ferrari sa isang shot. Nagulat si Harper at ang grupo at natakot. Napatulala silang lahat nang tignan nila ang mga kotseng kinatok ni Harper. Ang lahat ng ito ay isang Ferrari, at ang average na gastos ng bawat kotse ay $400,000. Ang pinakapangit na bahagi ay ang lahat ng mga kotse ay napinsala, at ang ilan sa mga ilaw ng ilaw ay bumagsak pa rin. Oh, aking kabutihan. Baliw ang binatang ito. 7 Ferraris, pare. Magkakagastos yan kahit papaano ilang daang libo. Parami ng parami ang mga tao sa paligid nila. Hindi lamang si Hailey at ang kanyang ina ang nagulat, ngunit maging ang ina ni May ay nag-alala rin. Mas masahol ito kaysa sa insidente sa hapon kung saan isang kotse lang ang natambe ni Jacob. Si Harper naman ay ginulo ang 7 sasakyan. Tumabi ka na. Tumabi ka na. Panipi. Kabanata 371. Sa oras na ito, hinitid ni Hayward si Lillian at ang iba pa sa kanyang mas marangyang pamamasyal na kotse habang papunta siya. Nakita niya ang maraming tao na pumapalibot sa lugar. Pagkatapos nito, nakita niya na si Jace at ang iba pa. Sa makatuwid, alam niya na may mali at dali-dali niyang pinisil sa dami ng tao. Pagkakita na lang niya sa nangyari, hindi mapigilan ni Hayward na maramdaman na tuluyan ang hinaipan ang kanyang isip. Damn it! Sino ang gumawa nito? Mapatla ang mukha ni Hayward habang tinanong niya ang mga ito sa kanila. Hayward. Siya yun. Siya ang nagmamaneho ng kotse. Dali-daling tinuro ni Jace si Harper. Sa oras na ito, matapos na muling mabuo ang katinoan, tumayo din agad sa gilid ni Jace si May at ang iba pa. Tama iyan. Sino ang hindi matatakot na makisali at mapilit na ibahagi ang responsibilidad sa halip? Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Tungkol kay Harper, totoo na napunta siya sa gulo sa isang galit. Gayunpaman si Jace ang pumukaw sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magagawa ngayon maliban sa pagdala ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kung sa bagay siya ang tumama sa mga kotseng iyon. Oh, ikaw, totoong nakakumbinsi ako ngayon. Paano ang aking anak na babae na maaaring magkaroon ng isang kasintahan tulad mo? Ang ina ni Hailey ay nakadama ng labis na pagdurusa, at kaagad na bumuhos siya ng ilang patak ng luha. Magaan ang pagsasalita ni Lillian sa oras na ito, huwag mag-alala tungkol dito ngayon. Sa gayon, mayroon ka bang mga kontak o koneksyon? Dapat kang makipag-ugnay sa isang tao ngayon. Marahil ay dapat kang tumawag sa isang tao mula sa iyong bayan na dumating dito sa lalong madaling panahon. Ang ina ni May ay nagsalita, paano siya maaaring magkaroon ng anumang mga kontak o koneksyon. Kung si Jace ang naging sanhi ng gulo, maaaring maibsan at malutas niya ang problema kung gayon. Pagkatapos ng lahat, si Jace ay may malawak na network ng mga kontak, at ito ang kanyang kaibigan, teritoryo ni Hayward. Sa palagay ko hindi malulutas ni Harper ang problemang ito. Bukod dito, hindi rin pamilyar sa kanya si Hayward. Kaya hindi maaaring masaktan ni Hayward ang mga may-ari ng mga marangyang kotse dahil lamang sa kanya. Hindi man masabi ni Harper ang anumang bagay upang pabulaanan iyon. Ang ina ni May ay isang matandang tao, at siya ay napakapalihim. Ang pangungusap na ito lamang ang natural na nagtulak sa pagkakasala kina Jace at Hayward. Malinaw na sinabi niya sa kanila na huwag isuksok ang kanilang mga ilong sa bagay na ito upang hindi sila mapuko kahit kanino nang hindi kinakailangan. Sa oras na ito, isa pang batang babae ang nagtanong, Hoy! Wala ka bang kaibigan sa Mayberry City? Namula ang mukha ni Harper habang sinabi niya, oo naman. Kaibigan ko sina Gerald at Benjamin.
Walang imak na tinanong ng isa sa mga kasama ni May, ay. Hindi namin pinag-uusapan ang mga uri ng mga kaibigan. Sinadya namin kung mayroon kang anumang mayaman o maimpluwensyang kaibigan. Nakasimangot si Hayward habang nagsasalita sa oras na ito. O sige, huwag mo nang pag-usapan ito. Hindi mahalaga kung mayroon siyang mga kaibigan o wala. Pagkatapos ng lahat, ang bata na ito ay nakarating sa isang malaking sakuna sa oras na ito. Ha? Anong malaking sakuna? Nagulat na tanong ng lahat. Huminga ng malalim si Hayward at tinanong, alam mo ba kanino ang mga sasakyan na ito? Sino? Sumagot si Hayward na medyo natakot, ito ang mga kotse ng 7 mayamang tagapagmana, tulad nina Aidan, Yul, Zaid, at iba pa. Hayward, ang ibig mong sabihin ay Aidan mula sa pamilyang Baker, Yul mula sa pamilya Holden, Zaid mula sa pamilyang Xavier sa Harbor City, at iba pa. Hindi ba't sobrang pagkakataon lamang iyon? Sinundan ni Sharon si Hayward sa paligid at nakita ang maraming mundo sa mga araw na ito. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Napapikit si Hayward habang tumango at sinabing, oo, sila yon. Ano ang dapat nating gawin? Nagpanik din si Benjamin sa oras na ito. Ang mga batang Panginoon na ito ay mas malakas pa kumpara sa Timoteo na iyon. Ibinuka ng ina ni May ang kanyang mga mata sa gulat at sinabi, Harper, sa palagay ko dapat kang magmadali at lumuhod sa harap ng mga kotseng ito. Marahil ang mga batang Panginoon ay magtatabi sa iyo sa ganoong paraan. Hindi mo maaaring kayang saktan ang mga ito. Kung sa bagay, ang mga kabataang ito ay hindi kasing simple ng taong nasaktan si Jacob ngayon lang. Patuloy ang ina ni Mike, bukod dito, Harper, dahil ikaw ang nagmamaneho at tumama sa kotse, dapat ay magtapat ka na lang ng mag-isa mamaya. Huwag banggitin ang katotohanan na lahat kami ay nakaupo rin sa pamamasyal na kotse kasama mo. Hindi natin kayang masaktan ang mga ito. Sa oras na ito, tingnan mo, narito sina Aiden, Yul, at ang iba pa. Panipi. Kabanata 372. May sumigaw ng malakas. Pagkatapos nito, ang daming tao ay nagbuka ng kanilang mga bibig sa gulat. Dinala ni Yul ang isang pangkat na mga tao na mukhang mayamang tagapagmana kasama niya. Damn it! Sino ang gumawa nito? Malamig na tanong ni Yul habang tinatapon ang salaming pang-araw. Si Aiden at ang iba pa ay nagtipon din sa paligid ng pangkat ng mga tao sa oras na ito. Paumanhin. Ako ang tumama sa iyong mga kotse. Bahagyang yumuko si Harper dahil sa takot din siya sa oras na ito. Kaya sabihin sa akin, ano ang gagawin natin tungkol dito? Mga lalaki, halika at tawagan ang car shop upang magpadala ng isang tao dito upang tansyahin ang pinsala ngayon. Gayon din, wala sa inyo na kasama niya ang pinapayagang umalis ngayon. Inilabas ni Yul ang kanyang mga tagubilin. Sa oras na ito, ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim ay tumatawag na sa oras na marinig ang kanyang mga salita. Isang pangkat na mga kalalakihan ang agad na lumapit upang palibutan ang Mayo at lahat din. Oh, tapos na ang lahat. Sa oras na ito, ang Harper ay hindi lamang tumama sa kotse ng iba, ngunit halatang nasaktan din niya si Yul. Pinagsama pa niya tayo sa bagay na ito at hindi rin kami pinababayaan ni Yul. Oo, hindi talaga niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Bakit niya pa sinubukang pigilan ang pamamasyal ng kotse? Tandang padamdam. Marahil ang pinsala ay hindi kahit nagastos na magkano. Ngayon, hindi lamang niya nahit ang lahat ng mga kotse ng mayamang tagapagmana, ngunit hinayla din niya kami sa bagay na ito kasama niya. Tama iyan. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang sinasayang natin ang oras ng mga mayamang tagapagmana ngayon. Agad na nag-chimate ang mga kasama ni May. Nang marinig ni May at Jace ang mga salita ni Yul, napagtanto nilang wala sa kanila ang makakaalis. Tila ang lahat na nakaupo sa kotse ni Harper ay magkakaroon din ng problema. Labis silang kinakabahan, at tumingin sila kay Hayward upang humingi ng tulong sa kanya. Agad na naintindihan ni Hayward ang sinusubukan nilang sabihin sa kanya. Kaya agad siyang lumakad papunta kina Yul, Aiden, at ng iba pa bago siya magalang na sinabi, mga Ginoo, ako si Hayward mula sa York North Mountain. Nagkaroon ako ng isang maikling pakikipag-usap kay Aiden bago ito. Tumingin si Yul kay Aiden at may binulong agad kay Ale kay Yul. Tumango si Yul bago siya ngumiti at sinabing, well, Hayward. Anong gusto mong sabihin? Well, Yul, ang ilan sa aking mga kaibigan dito ay nakaupo din sa kotseng ito. Maaari mo ba akong bigyan ng mukha? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Fuck, anong uri ng mukha ang dapat kong ibigay sa iyo? Mawala ka. Kung nasa sasakyan ka rin, maaari kita patawarin at palayain ka dahil ikaw ay mula sa York North Mountain. Gayunpaman kung wala sa iyo ang negosyo, huwag subukang maging bongga sa harap ko. Si Yul ay hindi nagbibigay ng mukha sa kahit sino man. Namula ang mukha ni Hayward sa oras na ito matapos na mapag-alitan ng husto.
Hindi man lang naglakas loob si Hayward na huminga ng malalim at tanging kay Lillian at iba pa ay maaari lamang siyang magtago sa sobrang sakit. Nang makita ni Jace at ng iba pa na kahit si Hayward ay hindi nakapagligtas sa kanila, nagsimula silang magpanik. Lalo na ito para sa ina ni May na nais na masampal lamang niya si Harper. Sa oras na ito, isang biglaang boses ang tumahimik kaagad sa masikip na tagpo. Sa palagay ko dapat nating itigil ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Kalimutan mo na lang. Ang bawat isa ay tumingin sa kanilang mga mata sa direksyon ng batang lalaki na kung saan ay ang pinagmulan ng tunog. Damn it. Kalimutan mo na. May sakit ba siyang mabuhay? Tama iyan. Masyado siyang napuno ng sarili, di ba? Sino sa palagay niya ay siya? Nagulat ang lahat. Oo, ang batang lalaki ay natural na walang iba kundi si Gerald. Sa sandaling ginawa niya ang pananalitang ito, kahit sina Lillian at Sharon, na lubos ang pag-iisip sa kanya, ay hindi mapigil ang mapang-anga kay Gerald habang umiling-iling sila. Diretsong pinagalitan siya ng ina ni May. Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tungkol kay Gerald, orihinal na hinihintay niya ang pagdating ng mga may-ari ng mga kotse upang maaalok niya na bayaran ang mga ito para sa mga pinsala mismo. Ngunit pagkatapos, nalaman niya na ang mga kotse ay pag-aari ni Yol at iba pa. Nakaramdam ng pagkakabitin si Gerald. Kung hindi siya umakyat upang matulungan si Harper nang dumating sila, tiyak na maghahirap ang Harper sa kanilang mga kamay. Kung umakyat siya upang tulungan siya, direktang mailantad ang kanyang pagkatao. Gayunpaman sa kasalukuyang sitwasyon, tila imposible para sa kanya na mapanatili ang isang mababang profile at pipiliing hindi tulungan si Harper. Nako, kung ilantad ang kanyang pagkatao, ganoon din. Walang ibang paraan. Kaya, sumulong si Gerald. Kabanata 373. Ginoo Crow. Gerald. Yol at Aiden, lahat kami ay nagbalik tanaw. Walang nag-akala na naroroon din si G. Crawford. Halos sumigaw ng malakas si Yol at isiniwalat ang kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga mayayamang tagapagmana ay gumagalaw din patungo kay Gerald. Ano? Ang mga tao na lahat ay naghihintay na manood ng isang magandang palabas ay nagulat. Hindi naman ito isang malaking problema. Tayong lahat ay orihinal na pumarito upang maging masaya at magsaya. Bukod, wala sa iyo ang kulang sa pera upang maayos pa rin ang iyong mga sasakyan. Kaya, kalimutan mo na lang ito. Ipagpatuloy lamang ang pagkakaroon ng kasiyahan at tinatangkilik ang inyong sarili kung gayon. Ngumiti lang si Gerald nang walang magawa. Dahil ang bagay na ito ay dumating na sa estado na ito, wala nang ibang magagawa pa siya. Oo. Gerald, tama ka. Nandito kaming lahat upang mag-enjoy at magsaya pa rin. Bakit tayo dapat magalit sa maliit na bagay na ito kung gayon? Hahaha. Si Gerald, kung sakali, hahayaan natin ang bagay na ito. Pumasok na tayo at sabay tayo uminom, okay? Tinawakan ni Yol ang kanyang tiyan bago siya tumawa. Sige. Pupunta ako at hanapin kita para uminom mamaya. Tinapik din ni Gerald ang balikat ni Aiden at ng iba pang mga lalaki na may ngiti sa labi. Paulem, Gerald. Ang natitirang mga mayamang mana ay hindi nang ahas na magbiro kasama si Gerald at simpleng yumuko sila upang magpaalam. Ginawa nitong ang mga tao na nakatayo sa gilid ay mas nagulat. Fuck! Anong nangyayari? Maraming tao ang nagulat pa rin at hindi nila namalayan kahit na umalis na si Yol at ang iba pang mayamang mana. Lalo pa ito para kay Mike, Jace, ina ni May, at iba pa. Upang maging matapat, walang sino man ang kinuha sa puso Gerald mula sa simula pa lang. Akala nila siya ay isang nakakaawa lang na sumama sa paglalakbay na ito upang kumain at uminom ng libre. Gayunpaman, hindi talaga nila inaasahan na pamilyar siya at makakonekta sa napakaraming mayamang tagapagmana. Ilang salita lamang ang dapat niyang sabihin at ang mga mayamang tagapagmana ay umalis na kaagad. Bukod dito, ang mga taong iyon ay tila takot sa kanya. Nagulat pa si May at ang iba pa. Sa oras na ito, maging ang ina ni Hailey ay nakatingin kay Gerald na may hitsura ng paghanga sa mukha. Siya ay hindi namamalayan ding nakatayo malapit kay Gerald sa oras na ito. Tila ba sinusubukan niyang sabihin sa iba pa na ang binatang ito ang mabuting kaibigan ng kasintahan ng kanyang anak na babae. Hindi siya si May o ang mabuting kaibigan ng sinuman. Mas nagulat sina Sharon at Lillian sa oras na ito. Tila na parang ang kanilang mga haka-haka ay napatunayan. Biglang namutla ang dalawang dalaga. Tila ang lahat ng nangyari sa huling pagkakataon ay hindi puro aksidente. Totoo na si Gerald ay talagang pambihira. Bukod dito, tila mas malakas pa siya kumpara kay Hayward. Ang mga mayamang tagapagmana ay hindi man lamang nag-abala upang bigyan si Hayward ng anumang mukha sa lahat, ngunit lahat sila ay magalang at magalang kay Gerald. Bukod dito, ang mga batang babae na ito ay napakamatulungin at maislan.
Kitang-kita nila na ang ilan sa mayamang mana ay yumuko pa kay Gerald nang nagpaalam sa kanya. Damn! Ang kapaligiran ay naging napaka-awkward sa oras na ito. Awkward na ngumiti si Gerald bago niya sinabi, okay. Mabuti na ang lahat ngayon. Ipagpatuloy natin ang paglalaro pagkatapos. Matapos niyang magsalita, nagpatuloy si Gerald sa paglalakad kasama si Harper at ang iba pa. Fuck! Sino ang binatang ito? Hindi ko alam, ngunit mukhang mahusay siya. Napakaraming mayayaman na tagapagmana ang nagbibigay sa kanya ng mukha. Sa palagay ko dapat siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Isang pangkat ng mga tao ang nagsimulang talakayin ang bagay na ito sa kanilang sarili. Ang isa sa mabubuting kaibigan ni May ay biglang lumapit at nahihiyang tinanong si Gerald sa oras na ito, Gerald, ikaw, gusto mo bang uminom ng milk tea? Pupunta ako at bibilhin ito para sa iyo, salamat, ngunit hindi ako nauuhaw. Sagot ni Gerald. Sumulyap si Lillian sa dalaga bago niya iniabot ang kanyang tasa ng hindi nagalaw na milk tea kay Gerald. Hehe, sino sa tingin mo naisip mo bang umiinom si Gerald ng anumang milk tea na binibili ng anumang mga batang babae para sa kanya? Gerald, tingnan kita. Medyo tuyo ang labi mo. Paano ka maaaring hindi nauuhaw? Masyado kang pabaya at hindi mo alam kung paano mo mahalin ang iyong sarili. Nagmamadaling nagpatuloy si Lillian. Sa ibabaw sinasabsob niya ang batang babae, ngunit sa totoo lang, naglalabas lang siya ng kilo sa harap ni Gerald. Dahil nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan kay Gerald bago ito, naramdaman ni Lillian na kailangan niya itong lutasin. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin pa. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Zack. Paumanhin. Maaari kayong magpatuloy sa paglalaro muna. Kailangan kong sagutin ang isang tawag. Pupunta ako at hanapin ka mamaya. Panipi. Kabanata 374. Nakahanap ng palusot si Gerald upang lumayo at pumunta sa tabi ng lawa. Ginoo Crawford, nais kong hilingin para sa iyong mga tagubilin. Gumawa na ako ng paunang plano sa pamumuhunan para sa pamumuhunan sa iyong bayan, Seren County, na pinag-usapan ni J. Harrison. Mayroong isang plano sa pamumuhunan para sa 6 na bilyong dolyar at may isa pang plano para sa 8 bilyong dolyar. Ang plano sa pamumuhunan para sa 8 bilyong dolyar ay magdadala din ng isang bahagi ng ekonomiya ng bayan at magsasangkot ito ng isang mas malawak na hanay ng mga lugar. Ano ang desisyon mo kung gayon? Tanong ni Zack kaagad kung nakakonekta ang tawag. Kung gayon, magpasya tayo sa 8 bilyong dolyar na plano. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit ako sumang-ayon sa panukala ni J. Harrison ay upang himukin ang konstruksyon at paglago ng buong ekonomiya ng lungsod at probinsya. Okay, naiintindihan ko, J. Crawford. Sisimulan ko agad ang layout ng plano. Matapos niyang magsalita ay binaba na agad ni Gerald ang telepono. Tumalikod na siya at naghanda ng bumalik. Natigilan si Gerald kaagad pagkalingon niya. Ito ay dahil hindi niya alam kung kailan dumating si Alice at tumayo sa likuran niya. Sa oras na ito, si Alice ay nakatingin sa kanya sa isang pipi. Halata namang narinig na niya ang usapan ni Gerald ngayon pa lang. Gerald, ikaw. Mabilis na humihinga si Alice sa oras na ito. Nang nakikipag-ugnay si Gerald sa pangkat ng mga mayamang tagapagmana ngayon pa lang, naghihinala na si Alice na maaaring tama ang hula niya. Sa oras na iyon, wala siyang sinabi. Sa halip, pinagtuunan niya ng pansin si Gerald. Matapos nito, nakita niya si Gerald na kaina-hinalang gumaganap pagdating niya rito upang sagutin ang tawag sa telepono. Kaya, sinundan siya ni Alice ng tahimik dito. Kung hindi malinaw na narinig ni Alice ang lahat dahil sa matahimik na paligid, mahirap para sa kanya na maniwala na lahat ng kaharap niya ay totoo. Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana, at halos natitiyak niya na siya ay si J. Crawford. Nagsasalita siya ng halos 8 bilyong dolyar nang hindi man lang pumikit. Walang pidgel na nanginginig si Alice. Ang lalaking sinubukan ni Knox na ay parehas sa kanya mula pa sa simula upang sila ay maging isang mag-asawa, ang taong minamaliit niya at minamaliit mula sa simula, ay talagang isang hindi kapanipaniwala na Diyos. Narinig mo lahat? Awkward na tanong ni Gerald. Namula si Alice habang tumatango. Oo. Narinig ko ang lahat. Ikaw si J. Crawford. Ang J. Crawford na nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga pag-aari at assets. Tandang padamdam. Gulat na tanong ni Alice. Ako, hindi ako. Wala akong masyadong pera. Nagkamali ka lahat. Tinatawag ako ni Harper. Mabilis na nag-react si Gerald. Kung kaagad niyang inamin, ang pagsisikap niyang mapanatili ang isang mababang profile sa panahong ito ay masasayang lahat. Nais niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tinarang ni Alice ang daraanan ni Gerald habang nakatayo sa harapan niya. Gerald, narinig ko na ang lahat. Bakit ayaw mo itong aminin? Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo? Masasabi mo lang ba sa akin ang totoo?
Tanong ni Alice habang hawak ang dugo sa mga balikat ni Gerald. Walang imak si Gerald. Nagkamali ka talaga. Payat lang ako. Pagkatapos nito, kumalas siya mula sa pagkakahawak ni Alice habang sinusubukan niyang tumakbo pabalik sa iba. Gayunpaman, matapos ang ilang hakbang, nagulat si Gerald nang ibaling ang ulo niya. Si Alice ay naglalakad talaga patungo sa lawa sunod-sunod. Damn it! Anong ginagawa mo? Talagang talo si Gerald sa mga salita. Ang eksenang ito ay eksaktong nangyari kay Xavier. Tumakbo siya sa unahan bago niya hawakan si Alice. Pakawalan mo ako. Hayaan mo lang akong mamatay. Napakapangilabot ko sa iyo noong nakaraan. Hindi mo na ako magugustuhan. Hayaan mo lang akong mamatay. Si Alice ay talagang napuno ng mga panghihinayang sa oras na ito at talagang hindi na niya nais na mabuhay pa. Buti na lang at naibalik na siya ni Gerald sa pampang. Sigaw ni Alice habang nakakapit sa braso ni Gerald ng mahigpit. Gerald, gusto mo pa rin ako, di ba? Alam kong nagustuhan mo ako sa simula pa lang noong una tayong nagkakilala. Hindi ba tama yun? Nasasabi lang sa kanya ni Gerald ang totoo. Oo. Kahit na minura mo ako mula sa simula pa lang, sinaktan lang ako ni Xavier at binasag ang aking puso sa oras na iyon. Nung nakita ko kung gaano kakaganda, talagang nagustuhan kita. Naramdaman ko na kahit gaano mo ako hamakin at minamaliit, sobrang saya ko pa rin at nasa sabik na makita ka. Gayunpaman, ang mga damdaming iyon ay matagal nang nawala. Ang nag-iisa lang sa puso ko ngayon ay si Mila. Kailangan talaga akong magpasalamat sa iyo. Sa oras na iyon, matagal na niyang nagustuhan si Alice at inamin ito ni Gerald. Hindi man maganda ang pakiramdam ni Alice nang marinig niya ang sinabi ni Gerald. Siya ay nagkaroon ng isang napakataos-pusong relasyon naghihintay mismo sa harap ng kanyang. Kabanata 375. Sa wakas ay natanggal na si Gerald kay Alice. Ang karamihan ng mga tao ay nagpatuloy na masaya at nasisiyahan sa kanilang sarili. Tungkol kay Gerald, hindi na niya matiis ang mga katanungan at katanungan ng lahat. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magkaroon ng isang dahilan upang paumanhin ang kanyang sarili ng maaga. Gayunpaman, nakamit na niya ang kanyang layunin. Ang ina ni Hailey ay nakatingin kay Harper na para bang isang napakahalagang tao ngayon. Sumakay si Gerald ng taxi bago siya direktang bumalik sa paaralan. Sir, tigilan mo na. Pagdating niya sa gate ng universidad, nakita ni Gerald ang eksena sa harapan niya, at hiniling niya sa driver na ihinto agad ang kotse. Ito ay halos oras ng gabi ngayon at maraming mga maluho na kotse ang nakaparada sa tabi ng kalsada malapit sa gate ng paaralan. Sila ay ilang mga lalaki na mukhang mga ruffian na nakapalibot sa isang batang babae na sumusubok na bumalik sa paaralan. Malinaw na sinusubukan nilang hadlangan ang kanyang daan at ayaw nilang pakawalan siya. Ang batang babae ay mukhang galit na galit at sinampal pa niya ang isa sa mga lalaki sa mukha niya. Mas lalo silang lumubha at marahas sa oras na ito, at mukhang gusto talaga nila siyang patulan ngayon. Tiningnan din ng driver ang sitwasyon doon at hindi niya mapigil ang iling ang kanyang ulo na may isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha. Oh, sa panahon ngayon, ang ilan sa mga mayamang mana ay umaasa lamang sa kayamanan at kapangyarihan ng kanilang pamilya na gawin ang nais nila. Lahat sila ay mga walang batas na kabataan. Binata, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili, dapat mo lamang iwasan ang bagay na ito. Mayroong ilang mga tao na hindi natin kayang magalit. Inabot ni Gerald ang $15 sa driver ng taxi. Matapos sabihin sa driver ng taxi na hindi niya kailangan ng pagbabago, itinulak niya ang pinto ng kotse bago siya lumabas ng kotse. Nagsimula siyang maglakad papunta sa batang babae na napapaligiran sa oras na ito. Hindi mapigilan ng driver ng taxi ang sulyap sa likuran ni Gerald na may kaunting pakikiramay. Nako, batang bata. Sana'y swerte ka. Pagkatapos nito, tinapakan ng driver ng taxi ang akselerador at agad na nag-drive. Miss Gia, mangyaring huwag pahirapan kami. Sinabi ng aming boss na kailangan ka naming anyayahan doon upang makipag-inuman sa kanya ngayon. Wala namang masama kung samahan mo siyang uminom, di ba? Maraming mga batang ruffian ang nagbukas ng kanilang mga braso habang pinalilibutan nila si Gia. Mayroong mga taong dumadaan sa oras na ito, ngunit walang nang ahas na makagambala sa bagay na ito. Malamig na isinumpa ni Gia, umalis ka. Hindi ko alam kung sino ang iyong boss. Bakit ako sasabay sa pag-inom? Haha, Miss Gia, ang aming boss ay si Timothy Shen. Narinig mo na siguro tungkol sa kanya dati. Sa pagsasalita tungkol dito, Ji Shen at ikaw ay talagang kapalaran. Nakita ka ni Ji Shen ang dati sa isang pulong ng palitan ng negosyo. Hindi kanya makakalimutan tungkol sa iyo mula noon, ngunit hindi niya namamahala na makuha ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay. Bilang isang resulta, pareho kayong talagang nababanat ngayon. Ang isang batang-bata ay mayroon ng iyong larawan sa kanyang cellphone. Nang tanungin namin siya tungkol sa iyo, nalaman namin kaagad kung nasaan ka.
Nag-set up na si Jishen ng isang talahanayan para sa iyo. Kung tatanggi kang bigyan siya ng mukha, tayong lahat ay gagawin para. Ang sabi ng mga ruffian habang patuloy na nakangiti. Gi-ground ang kanyang mga ngipin at galit sinabi, mawala. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako sasama sa iyo. Kung magpapatuloy kang kumilos ng ganito, tatawag ako sa pulisya. Ubo, ubo. Dahil si Miss Gia ay napakahirap, inilalagay mo rin kami sa isang matigas na lugar. Maaari ka lang namin mag-anyaya na sumama sa amin ng pilit kung gayon. Huwag kang mag-alala. Matapos mong makilala si G. Shen, tiyak na may in love ka sa aming may kakayahang boss. Hahaha, mga kapatid, ay drag mo si Miss Gia sa kotse. Matapos magsalita ang pinuno ng mga ruffian, 2 o 3 iba pang mga lalaki ang direktang lumapit bago nila hawakan ang mga braso ni Gia at sinimulang hilahin siya patungo sa kotse. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pakawalan mo ako, tulong. Gulat na sigaw ni Gia. Tila narinig na niya ang tungkol kay Timothy Shen dati. Tila parang nakaugnay siya sa isang napakalakas na samahang nauugnay sa gang. Siya ay isang hedonistic na tao na palaging naglalakad at nagawa niya ang mga bagay na kasuklam-suklam na maaari. Hindi alam ni Gia kung paano o bakit niya ito tinitignan, ngunit naiisip niya kung ano ang magiging kahihinatnan kung siya ay mahihila. Siya ay nahihirapan ng husto sa oras na ito. Boom! 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 Biglang, maraming mga malakas at paputok na ingay ng magkakasunod. Pagkatapos nito, 3 sa 4 na ruffian ay dumudugo na mula sa kanilang ulo. Ang taong sumugod sa likas ay natural na walang iba kundi si Gerald. Matapos niyang makita na ang batang babae na ginugulo ay si Gia, lumabas na siya ng sasakyan at hinanap ang 2 makapal at malalakas na sanga mula sa gilid ng kalsada. Wala man lang siyang pakialam kung may masasaktan ng masama. Sinimulan niya ang pagtama sa mga ito sa kanilang ulo kaagad pagdating niya. Kabanata 376. Mayroong halos 5 ruffian sa kabuuan. Sa isang iglap lang ng mata, natulog na ni Gerald ang 4 sa kanila. Fuck! Sino ka? Nagpanik ang pinuno ng pack at nagtaka agad siyang nagtaka. Papatayin kita. Walang sinabi si Gerald, ngunit simpleng sumugod siya para saktan siya. Para bang sanay na ang ruffian sa pakikipag-away. Kinuha niya ang isang brick mula sa gilid ng kalsada habang nakikipaglaban siya kay Gerald. Sa huli, hindi niya matalo si Gerald na galit at maaari lamang siyang tumakas sa kahihiyan. Gerald, ikaw, ayos ka lang. Takot na takot din si Gia sa oras na ito. Ayos lang ako, sagot ni Gerald habang pinupunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Biglang sumabog si Gia na kinakabahan, dumudugo ang ulo mo. Si Gerald ay dumudugo ng bahagya mula sa kanyang ulo dahil nahuli siya ngayon at ang iba pang partido ay naglunsad ng isang sneak atake sa kanya. Maliit lang itong sugat. Bakit kanila napunta dito para asarin ka? Pinahid ni Gerald ang dugo sa mukha niya. Ngayon ang unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban tulad nito. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang kaunting lakas sa kanya. Bukod dito, si Gerald ay simpleng nakikipaglaban ng hindi nag-aalala tungkol sa anuman. Hindi ko alam. Babalik lang ako ngayon sa school. Tinawagan muna nila ako upang asarin ako at pagkatapos pumunta sila sa paaralan upang harangan ang aking daanan. Sinusubukan nila akong pilitin na pumunta at maghapunan kasama si Timothy Shen, ngunit hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanya ng aking impormasyon sa pakikipag-ugnay. Nang tignan ni Gia si Gerald na lumaban dahil sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na paghawak at namula ang mga mata. Dapat ay iyon ang B***** Jacob, sinumpa ni Gerald sa kanyang puso. Siyempre alam ni Gerald ang tungkol sa sanhi ng bagay na ito ngayon. Si Jacob ay nadala ni Timothy kanina pa sa hapon. Hindi alam ni Gerald kung paano nagturo ng leksyon ang dating, gayunpaman, alam ni Gerald na dahil nakatingin si Timothy kay Gia, dapat may kinalaman ito kay Jacob. Kahit na iniiwasan ni Gerald si Gia, itinuring pa rin niya itong kaibigan. Ito ay lalo na matapos malaman ang tungkol sa ginawa ni Gia para sa kanyang ngunit pinatayo niya ito na maraming beses. Si Gerald ay palaging nakaramdam ng kaunting pagkakasala kay Gia. Ito ang dahilan kung bakit hindi nag-atubiling ipagtanggol siya ni Gerald at ipaglaban siya ng husto nang makita niyang nasa gulo siya ngayon. Nang makita ni Gerald na maayos na si Gia, nais niyang bumalik sa kanyang tulugan upang magbihis ng sariling sugat. Gayunpaman, tumanggi si Gia na pakawalan siya at pinilit na pumunta sa may sakit na kasama niya. Sa daan, hinawakan ni Gia ng mahigpit ang kamay ni Gerald. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Gia. Labis na ang pag-aalala at kaba niya kay Gerald kanina, ngunit bago pa masabi ni Gerald ang anumang bagay ay biglang binitawan ni Gia ang kamay ni Gerald. Kahit na siya ay nagtanong sa kanya upang pumunta sa kanyang sarili. Napaatras si Gerald. Ano ang mali? Sagot ni Gia, okay lang.
Iniisip ko lang kung bakit ako nag-aalala tungkol sa iyo at kung bakit napakahusay ko pa rin ang paggamot sa iyo ngayon. Kung sa bagay parang hindi mo ako tinatrato bilang kaibigan kahit papaano sa pakikitungo mo sa akin bago ito. Si Gia ay biglang nagalit at napuno ng mga hinaing. Sinabi niya pagkatapos, alam mo, maraming beses ng personal kong inihanda ang pagkain para sa iyo sa bahay at dinala ko ito sa silid aklatan. Nais kong magkakasabay kaming kumain sa cafeteria. Gusto ko rin sanang mag-aral. Gayunpaman tila na iniiwasan mo ako. Kahit na noong nagkasakit ang aking ina, wala kang kahit isang salita ng pag-aalala. Noon ko lang napagtanto na sobrang iniisip ko ito nang maisip kong mahalaga ako sa iyo. Akala ko ikaw ay tretuhin mo ako bilang isang mabuting kaibigan at iniisip ko pa rin. Kalimutan mo ito. Ito ay ang aking sariling pag-iisip. Hindi mo ako dapat na iligtas ngayon. Labis na nalungkot ako dahil sa iyo, ngunit ngayon kailangan kong magpasalamat muli sa iyo. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Gia habang tinatapakan ang mga paa sa pagkabigo. Sagot ni Gerald, ayoko lang masaktan ka. Talagang itinuturing kita bilang kaibigan. Si Gia ay isang napakabihirang uri ng babae. Hindi siya materialistic at napakabait at maganda din niya. Bukod dito, palagi niya itong ginagamot ng napakahusay. Kaya, syempre itinuring siya ni Gerald bilang isang kaibigan. Okay, hayaan mo akong magtanong sa iyo, sabi ni Gia habang papalapit siya kay Gerald, tinitigan siya ng mabuti. Kabanata 377. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Bakit mo ako iniiwasan noong isang araw? Sabihin sa akin ang katotohanan. Posible bang may girlfriend ka na? Pansamantalang tanong ni Gia. Gayunpaman, alam na ni Gia na si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na pinagmulan ng pamilya. Ito ay katulad ng sinabi ni Tammy. Napakayamot ng lalaking ito kaya paano siya nagkaroon ng kasintahan. Oo, may girlfriend ako. Sagot ni Gerald habang tumatango. Tila parang hindi rin ito naiintindihan ni Gia. Kahit na si Gerald ay hindi sapat na mapagmataas upang isipin na ang isang tulad ni Gia ay magkagusto sa kanya, siya ay talagang iniiwasan siya dahil sa kanyang sariling kasintahan. Hindi mapigilan ni Gia na makaramdam ng kaunting nasaktan sa ilang kadahilanan. Ano? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. May girlfriend talaga ako. Ang kanyang pangalan ay Mila at siya ay mula sa Broadcasting and Hosting Department. Kami ay naging mag-asawa ng higit sa 2 buwan ngayon. Nagpunta siya sa Hong Kong television station upang mag-aral 2 araw na ang nakakaraan. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Oh, kaya yun lang. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan. May girlfriend pala talaga. Hindi masama. Ipinapakita nito na talagang gusto mo ang kasintahan mo. Sagot ni Gia. Oo, mahal ko siya at nagmamalasakit din siya sa akin. Oh, pagkatapos ay dapat kang pumunta sa infirmary ng mag-isa. Hindi na kita sasamahan. Kung hindi man maiintindihan kami ng kasintahan mo kung nakikita niya kaming magkasama. Bukod, sasabihin ko rin sa aking ama tungkol sa kung paano mo pinalo ang ilang mga tao para sa akin. Hihilingin ko sa kanya na tumulong din sa pag-areglo ng usaping ito. Palm. Kinawayan ni Gia ang kamay niya bago siya tumalikod at umalis. Hindi alam ni Gerald kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Gia mula umpisa hanggang sa huli. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Gayunpaman, dahil siya ay halos nasa infirmary na, nagpa siya si Gerald na pumasok at ibalot ang kanyang sugat. Matapos mabihisan ang kanyang mga sugat, tinawag niya sina Drake at Tyson at hiniling sa kanila na harapin ang tinaguriang pamilya Shen. Si Gerald ay naging mas matalino pagkatapos matuto mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngayon, basta may nakasakit sa kanya, gaano man kaliit ang mga bagay, ginusto ni Gerald na gumawa ng inisyatiba upang harapin agad ang bagay. Sa ganitong paraan, may save niya ang kanyang sarili ng maraming problema. Matapos mabalutan ang kanyang sugat, naghanda si Gerald na bumalik sa kanyang dormitoryo upang humiga at matulog. Gerald. Sa oras na ito, may nagtulak ng pintuan ng infirmary na buksan. Sige iyon, at pumasok siya na may bitbit na isang bag ng prutas. Para sa iyo. Galit na sabi ni Gia. Sa katunayan, hindi maintindihan ni Gia ang kanyang sariling kalagayan sa pag-iisip sa ngayon. Bakit? Hindi mahalaga kung paano mo ito tiningnan, hindi na kailangan ni Gia na tretuhin ng ganyan talaga. Gayunpaman, ang mga damdamin ay minsan hindi maintindihan at hindi mahulaan. Hindi alam ni Gia kung kailan siya nagsimulang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Gerald. Gayunpaman, nais lang niyang makita siya, makilala siya ng mas mabuti, at tumabi lamang sa kanya. Marahil ay noong ibinigay sa kanya ni Gerald ang bracelet na jade. Ang bracelet na jade na iyon ay ang mana ng kanyang pamilya, at ibinigay niya ito sa kanya ng walang pag-aatubili man. Hindi ba iyon katumbas ng isang hindi direktang pagtatapat ng kanyang nararamdaman para sa kanya?
Hindi ba ang pagtatapat ay isang hindi direktang pagsulong ng damdamin at pagmamahal? Kung ito man ay isang estranghero o isang kaibigan. Tuldok-tuldok. Hangga't magtapat ang ibang partido, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang partido ay mababago ng napakabilis. Kung ang iba pang partido ay hindi masyadong kiniputan ng ibang tao, ang ugnayan sa pagitan ng parehong partido ay hindi sinasadya na maging isang uri ng hindi siguradong damdamin. Malinaw na ito ang nararamdaman ni Gia ngayon. Laking pasasalamat niya kay Gerald at napaka-curious din sa kanya. Matapos ang pagtatapat ni Gerald, hindi mapigilan ni Gia na isipin kung ano ang pakiramdam na pagsasama namin ni Gerald. Naramdaman niya na marahil ay napakahusay ng Gerald sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-asa ay ganap na tutol sa katotohanan. Ginawa nito si Gia, na isang napakamapagkompetensyang batang babae, na nais matupad ang kanyang sariling mga inaasahan. Siyempre, ang saligan ng buong proseso na ito ay na ang taong ito ay nagawang interesado ang batang babae. Iyon ang dahilan kung bakit sumakay si Gia kahapon ng kotse ni Jacob upang mainis lang si Gerald. Nariyan din ang malungkot na maliit na eksena ngayon lamang nang malaman ni Gia na may kasintahan na si Gerald. Kahit na, nagpunta si Gia upang bumili ng ilang prutas pabalik kay Gerald. Oh, pumunta ka upang bumili ng mga prutas para sa akin. Panipi. Kabanata 378. Kinuha ni Gerald ang bag ng mga prutas. Pinili ko lang ito para sa iyo dahil tiniis mo ang pagbugbog para sa akin. Huwag mong isipin ito, sagot ni Gia habang nakatingin kay Gerald. Ayokong mag-isip ng isipan ng iyong kasintahan kung malalaman niya ang tungkol dito. Haha, ayos lang. Hindi ako nag-iisip ng sobra. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Nga pala, Gerald. Dahil sinabi mong kaibigan kaming dalawa, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano ang tingin mo kay Jacob? Naglakad na si Gerald palabas ng infirmary sa oras na ito, at kinakausap siya ni Gia habang pareho silang naglalakad. Jacob. Alam ni Gerald na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao sapagkat parang isang tao siya sa ibabaw, ngunit may ibang tao sa likuran niya. Ano pa, handa pa siyang ipagkanulo si Gia. Sa oras na ito, umiling-iling lang si Gerald bago niya sinabi, sa palagay ko hindi siya napakahusay na tao. Si Gia, bilang kaibigan mo, pinapayuhan kita na ilayo mo ang distansya mo sa kanya sa hinaharap. Bakit? Galit na tanong ni Gia. Dahil hindi talaga siya karapat-dapat sa isang tulad mo. Bakit? Nararamdaman ko na talagang tinatrato ako ng Jacob ng husto. Hindi bababa sa hindi niya ako magagalitin o hindi papansinin, hinayaan akong maghintay para sa kanya ng mag-isa. Hanggat binibigkas ko ang salita, siguradong lilito siya sa harap ko. Naniniwala rin ako na handa si Jacob na gumawa ng kahit ano para sa akin. Kaya, bakit hindi siya magaling? Sagot ni Gia, magtiwala ka lang sa akin. Naniniwala ako na kahit na ang bagay na ito kay Timothy na napasok mo sa oras na ito ay may kinalaman sa Jacob. Mabuti pang mag-ingat ka. Ayaw masyadong sabihin ni Gerald tungkol sa usapin ni Jacob ngayon. Kung tutuusin, hindi niya ito nakita gamit ang kanyang sariling dalawang mata, kaya't hindi niya alam ang sigurado. Gayunpaman, alam niyang sigurado na si Jacob ay hindi isang mabuting tao. Sigurado ito. Gayunpaman, nagalit si Gia. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin na walang tunay na mabuti para sa akin. Ibig mong sabihin ay hindi ako makakahanap ng isang lalaki na taos-pusong mabuti sa akin. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa palagay ko iyan talaga ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Humanap ako ng isang lalaking talagang mabuti sa akin kaagad. Pagkatapos nito, dadalhin ko siya sa harap mo upang ipakita sa iyo na hindi lamang ikaw ang payag, Gia nais na sabihin na hindi lamang siya ang handang gumawa ng anumang bagay para sa kanya nang walang pag-aalanggan lahat. Gayunpaman, bigla niyang naalala na mayroon ng kasintahan si Gerald. Kaya, ano ang point ng pagsabi sa kanya ng lahat ng mga bagay na ito? Si Gerald naman, hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Sa makatuwid, masasabi lamang niya, kung gayon, hinihiling ko na makahanap ka ng isang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo sa lalong madaling panahon. Salamat. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Gia bago siya tumalikod para umalis. Hindi ko matatapos mag-isa ang lahat ng mga prutas na ito. Nais mo bang dalhin muli sa iyo sa iyong dormitoryo upang kumain? Hindi na kailangan. Kung hindi mo matapos ang pagkain nito, ibigay mo sa akin. Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gia ang bag ng mga prutas mula kay Gerald bago itapon ito sa basurahan na direkta sa tabi nila. Gayon din, bilang isang kaibigan, inaasahan ko rin na hindi mo ibibigay ang iyong pinakamahalaga at mahalagang pag-aari sa ibang mga batang babae ng ganito casual sa hinaharap. Ito ay sapagkat ikaw ay magiging sanhi ng hindi madaling pag-unawa ng ibang batang babae sa iyo.
Siyempre, hindi kita maiintindihan, ngunit ang ibang mga batang babae na makakasalubong mo sa hinaharap ay maaaring hindi maiwasang hindi maintindihan ka. Pagkasabi nun umalis na agad si Gia. Si Gerald naman, sa wakas na intindihan na niya ang lahat. Napag-uusapan pala ni Gia ang tungkol sa Jack bracelet. Sa gayon kung nalalaman niya na mangyayari ito, hindi muna siya nagsisinungaling. Bumalik si Gerald sa kanyang dormitoryo at humiga sa kanyang kama upang magpahinga. Magkakaroon na sila ng kanilang pagsusulit bukas. Tungkol sa hinaharap, sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari? Matutulog na sana si Gerald nang bigla siyang makatanggap ng ilang mga mensahe ng WeChat sa kanyang cellphone. Natutulog ka ba? Gusto pa rin kitang makausap. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay medyo napakarami ngayon. Hindi ko dapat itinapon ang mga prutas sa basurahan na tulad nito. Ngunit talagang galit ako sa oras na iyon. Gerald, nandyan ka ba? Kabanata 379. Dapat ba tayong kumain ng sabay sa tanghali pagkatapos ng aming pagsusulit bukas? Sige, hihintayin kita. Nagpadala ng serye ng mga text message si Gia kay Gerald. Likas na nakita ni Gerald ang lahat ng kanyang mensahe. Matapos isipin ito, sumagot siya, salamat, ngunit hindi ako pupunta. Kailangan kong magmadali sa bahay kaagad kapag natapos na ang aming pagsusulit. Dahil sa kalat na schedule ng pagsusuri, naupo na si Gerald para sa ilan sa kanyang mga pagsusulit bago ito. Dalawa pa ang mga paksa para sa tinaguriang huling pagsusulit bukas ng umaga. Bilang karagdagan, hindi na niya nais na magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnay kay Gia. Diretsong sagot nito sa kanya bago niya pinatay ang kanyang cellphone upang makapagpahinga siya ng mas maaga. Kinabukasan, natapos ni Gerald ang kanyang pagsusulit para sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos nito, nag-impake na siya ng kanyang malita at inilagay ang kanyang kumot sa isa pang bagang snakeskin. Una nang binalak ni Zack na magpadala ng isang espesyal na kotse upang ihatid si Gerald sa Seren County. Pagkatapos ng lahat, ang proyekto sa Seren County ay nagsimula ng umunlad mula pa noong tumawag ang telepono kahapon. Si Zack at Michael na nanatili sa likas ay likas na abala at kailangang maayos ang mga bagay. Gayunpaman, ayaw ni Gerald na maging mataas na profile. Pagkatapos ng lahat, ang unang bagay na dapat niyang gawin pagkatapos na bumalik sa Seren County ay upang bisitahin sina G at Ginang Winters. Tulad ng para sa mga usapin sa pamumuhunan, maaaring harapin ito mismo ni Zack at Michael. Bukod dito, dahil mayroon silang 3 buwan na bakasyon sa tag-init, nais ni Gerald na tumira upang mabasa ang isang libro o malaman ang isang bagay. Kapag natapos na ang kanyang bakasyon sa tag-init, dapat na niyang simulan ang kanyang internship. Talagang magiging abala siya noon. Sa makatuwid, dapat lang siya mag-relax kung kaya niya ngayon. Matapos buksan ang kanyang cellphone, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay Gia sa WeChat. Sumagot si Gerald, nakabalik na ako sa aking bayan. Palm. Oh, ayos kung gayon. Hindi na kita guguluhin. Hindi tumugon si Gerald at hindi na natuloy sa pagsasalita si Gia. Gayunpaman, naisip ni Gerald na hindi na niya siya makikita sa hinaharap, di ba? Habang nakaupo siya sa bus, naramdaman ni Gerald na bihira siyang magkaroon ng pagkakataong tumingin sa tanawin sa labas ng bintana ng tahimik. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting melancholic. Habang iniisip niya ito, ilang buwan lamang ang nakakalipas nang sumakay si Gerald sa bus at mayroon lamang siyang $200 sa kanya. Sa oras na iyon, iniisip niya kung paano niya haharapin ang bayad sa pagtuturo at ang kanyang buhay sa hinaharap. Bukod dito, magiging kaarawan ni Xavier sa lalong madaling panahon. Paano siya makatipid ng sapat na pera upang mabili siya ng regalo sa kaarawan? Naaalala pa niya na umulan ng malakas nang sumakay siya sa bus sa paaralan sa araw na iyon at siya ay nakaupong umupo sa bus. Hindi nakalimutan ni Xavier na tawagan siya upang sabihin sa kanya na nakarating na siya sa paaralan at naghihintay na maghapunan. Sinabi niya na nagdala siya ng ilang masasarap na pagkain mula sa bahay. Sa oras na iyon, si Xavier ay isang mabuting batang babae pa rin. Ngunit sa oras na ito, babalik siya sa bus at napakaraming bagay ang nangyari. Nalaman niya na siya ay isang mayamang mana ang pambihirang mayaman na uri. Tungkol kay Xavier, nagbago rin siya ng tuluyan at pareho silang naghiwalay din. Gayunpaman, isang bagay ang nanatiling pareho. Nang bumalik siya sa paaralan ng ilang buwan na ang nakakaraan, iniisip niya kung paano niya gugugulin ang kanyang pera. Ngayong uuwi na siya, iniisip pa rin niya kung paano niya gugugulin ang kanyang pera. Hahaha. Patuloy na napatingin si Gerald sa bintana sa walang imak. Gerald. Sa oras na ito, biglang tumunog sa tabi niya ang isang babaeng boses. Malinaw na kinilala ng taong ito si Gerald. Napalingon si Gerald upang tumingin sa paligid at nakita ang isang magandang babae na nasa 25 hanggang 26 na taong gulang na nakaupo sa upuan sa tabi ng pasilyo ng bus.
Nakasuot siya ng light makeup sa kanyang mukha at napakaganda din niya. Miss Louise. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na makakakita siya ng pamilyar na mukha sa boss. Bukod dito, ang taong ito ay ang kanyang guro sa high school na Ingles. Ang kanyang pangalan ay Montano Lewis at siya ay naging isang kapalit na guro sa Ingles noong high school. Tinuruan niya si Gerald ng 2 taon at napakabata at maganda. Katatapos lamang niya ng unibersidad sa oras na iyon, ngunit maaari siyang magturo sa high school dahil sa kanyang mga koneksyon sa pamilya. May isang dahilan kung bakit may malalim na impression sa kanya si Gerald. Ito ay dahil si Miss Louise ay may mga katangian ng lahat ng mga kabataan at modernong mga batang babae. Halimbawa, palagi siyang bihis sa isang napaka-nakakalantad na pamamaraan. Noon, magsusuot siya ng isang miniskirt at crop top na nagbunyag ng kanyang pusod habang tinuturo ang kanyang mga mag-aaral. Alam din ng lahat na nakakita siya ng isang partikular na mayamang kasintahan dahil sa kanyang kagandahan. Pinili pa siya ng kasintahan niya ng Audi A6. Napakahangan yun. Kabanata 380. Siyempre, ang pinakapansin-pansin niyang tampok ay ang pagmamahal niya sa mayaman at ang kanyang paghamak sa mahihirap. Halos kapareho siya ni Cassandra, ang kanyang kasalukuyang guro. Ang mga mayamang mag-aaral ay tulad ng kanilang mga malapit na kaibigan at kaibigan. Kung wala kang pera o kapangyarihan, maaari kang pumunta at mamatay saan mo man gusto. Minsan, ang kanyang mga salita ay napakalupit din at nakakasakit ng puso. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalalim na impression sa kanya ni Gerald. Diyos ko, ito ay tulad ng isang pagkakataon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay ako ng bus mula bata pa ako, ngunit kung iisipin ay masasagasaan kita ngayon. Sagot ni Montana habang nakangiti siya ng mapangiti. Tila parang natatakot siyang hindi maintindihan ng mga tao at maiisip na madalas siyang sumakay ng bus. Montana, sino siya? Isa ba siya sa mga estudyante mo? Isang gwapong binata na nakasuit ang nagtanong habang nakaupo sa tabi ni Montana. Oo, sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito dati. Dati ay mayroon akong isang mahirap na mag-aaral sa aking klase. Palagi siyang nagdadala ng 2 steamed buns at isang bag ng atsara sa paaralan araw-araw. Bukod dito, kakain lang siya ng isang pagkain sa isang araw. Naaalala mo ba? Oo, naaalala ko. Tama iyan. Siya ito sa pagsasalita nito, halos 3 taon ko na siyang hindi nakikita. Nakapasok siya sa isang napakahusay na pamantasan. Nag-aral siya sa Mayberry University. Mayroong isang batang lalaki na nagngangalang James Lowry sa aming klase sa oras na iyon. Sa katunayan, lahat ng bagay tungkol sa batang iyon ay napakahusay. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapagpasok sa isang mahusay na pamantasan. Dapat ay pinapasok siya sa Mayberry University, ngunit hindi. Sa halip, ang ilang mga tao na hindi dapat pumasok sa universidad ay pinapapasok. Seryoso. Sinabi ni Montana na hindi nasiyahan. Ganun pa man, Gerald, hindi kita nakita sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Mukhang parang ang iyong pag-uugali ay napabuti ng medyo marami. Wala ka ng inferiority complex na dating mayroon ka dati. Tila bagaman ang malaking lungsod ay nagawang mabuti sa iyo. Magaan na sabi ni Montana. Sumagot si Gerald, salamat Miss Louise. Mas maganda ka rin kumpara sa dati. To be honest, nagkaroon siya ng napakasamang impression kay Montana. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil anuman ito, siya pa rin ang kanyang guro pagkatapos ng lahat. Walang dahilan para mag-away siya laban sa kanya. Hihihi. Natutunan mo rin kung paano mag-sweet talk. Upang maging matapat, dapat kang maging higit na mahinahon at matapat. Huwag malaman na sabihin ang mga bagay na ito tulad ng ginagawa ng ibang tao. Bukod dito, kahit napurihin mo ako, parang hindi ito isang papuri pagdating sa iyong bibig. Diretsong ininsulto siya ni Montana. Kung ang isang mayaman ay pinupuri ka, nangangahulugan iyon na ikaw ay kahanga-hanga, ngunit kapag ang isang mahirap na tao ay pinupuri ka, hindi mo maramdaman ang anumang pakiramdam ng tagumpay sa lahat. Ito ay simple. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ito sa sarili. Kahit papaano, nagpa siya siyang baguhin ang paksa. Miss Louise, saan kayo nagpunta pareho? Hihihi. Naglakbay kami sa ibang bansa. Kung hindi man, bakit pa sa palagay mo babalik kami sa pamamagitan ng boss? Grabe. Gayunpaman, hindi mo maiintindihan kahit na sinabi ko sa iyo. Sagot ni Montana habang mahinahon na hawak ang braso ng lalaki sa suit. Simpleng tumango si Gerald. Nang makita niyang hindi na nakatingin sa kanya si Montana, tumigil na rin siya sa pagsasalita. Pagkatapos nito, inikot niya ang ulo niya bago siya nagpatuloy sa pagtingin sa bintana. Ilang sandali dumating ang bus sa Seren County. Sumunod na lumabas ng bus ang mga pasahero. Dinala din ni Gerald ang kanyang sariling bagahe bago siya maghanda na maghakot ng taxi upang makauwi.
Si Montana at ang kasintahan ay nagbabahagi ng parehong bagahe, at tila parang wala sa isa sa kanila ang nais na magdala ng malita. Aba, wala ba rito si Gerald? Maaari lamang nating hilingin sa kanya na dalhin ang aming mga bagahe sa exit ng istasyon pagkatapos. Paano mahuhuli ang iyong driver sa oras na tulad nito? Hindi mo dapat siya pinakawalan ng ganyan lang. Tila ba parang naramdaman nila na mawawalan sila ng mukha kung dadalhin nila ito? Nang makita ni Montana si Gerald, dali-dali siyang kumaway sa kanya. Gerald, halika dito at tulungan kaming buhatin ang bagahe na ito. Hindi ko ito may angat. Hindi hinintay ni Montana na magsalita si Gerald at pasimpleng itinulak nito ang kanyang bagahe sa harapan niya. Hindi ito may angat. Kung hindi mo ito may angat, maghintay ka lang na mamatay pagkatapos. Hindi mapigilan ni Gerald na magmura sa kanyang puso. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, wala siyang mawawalan kahit na tulungan niya ang kanyang guro na bitbit ang kanyang bagahe. Sa makatuwid, dinala niya ang kanyang sariling bagahe sa isang kamay habang dinadala niya ang iba pang malita ng dalawang partido sa kanyang kabilang kamay. Pagkatapos nito, lumakad siya sa likuran nila habang papalabas sila ng istasyon. Mahal, sa palagay mo makakakuha ang iyong pamilya ng pamumuhunan para sa financing ng Seren County sa oras na ito. Kung makukuha mo ito, yayaman ka talaga. Hahaha. Sa oras na iyon, ang Seren County ay magiging isang lungsod din sa hinaharap. Tuwang-tuwa ako. Bumagsak si Montana habang nakahawak sa braso ng kasintahan gamit ang isang kamay. May pagmamalaking tugon ng kasintahan, haha. Hindi yun magiging issue. Ang kumpanya ng aking ama ay itinuturing na may pinakamataas na potensyal sa buong Seren County. Bakit maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng istasyon? Ito ang lahat ng mga pribadong sasakyan sa lalawigan. Mukhang narito ang lahat ng mga pinuno na ito upang pumili ng isang tao, tama ba? Oo. Hindi ba yun si Sir Herring Jenkins? Nandito rin siya, panipi.